Hello, welcome to another episode of our podcast. Naubos na yung energy ko. This is Ellie, your tito kuya. Minsan pwede mo maging kuya, minsan pwede mo maging tito. But depende lang sa gusto mo. And I'm with Vince. Kamusta nga pala ang linggo mo? Ito, madami akong nakilalang boys. Lagi na mo. Pakalat-kalat kami. Pukpok push ka na joke. Dami akong nakuha ng number. Ikaw, kamusta ka? Ayaw ka tanong kamusta na. Alam mo naman ang buhay natin, same lang, trabaho, bahay, tulog, podcast. Wala naman, tapos alam mo na yun. Wala kang anything special. May special sa puso. Sana all. Wala kasi ganun eh. So ngayon, ang pag-uusapan natin is kung napapansin mo, medyo nabubuhay ang dugo ng mga 90s kids dahil sa mga pinapalabas ngayon. Nauuso ang mga live action. Yes, napanood ko nga yung trailer ng Yu Yu Hakusho and yung Last Airbender next year. Ikaw, how do you feel about the trailer? Actually, hindi ko pa nananamnam ang trailer nung Yu Yu Hakusho and yung mga pa sneak peek ng Avatar kasi syempre ma-judge ko lang yan pag napanood ko. Well, pag nakita mo naman yung mga trailers, karamihan is masaya naman sa kinalabasan ng mga characters in motion. Pero prior that, 'di ba may mga teasers lang ng mga characters na puros photos, ganyan. And then, yung mga yun, especially sa Yu Yu Hakusho, parang majority sa kanila is nilalait nila kung ano yung itsura nila. Then, Eugene, hindi kasi na-reach yung expectation. Anong pasasabi mo na ang dating daw kasi sa kanila is laging modernize yung mga itsura ng mga characters na yun? Sa akin, sa tingin ko dapat lang naman kasi as time goes by, parang nag-evolve din or kailangan nating i-match doon sa current generation para makasabay lahat. Yes. Ang napapansin ko kasi sa kanila is parang gusto nila is yung super exact copy. Dati pa rin. Exact copy ng mga characters. Edi parang wala rin nga aba. Which is nadalan sila ng parang medyo imposible kasi nga iba naman yung physics ng mundo ng anime na trailer book. Kaya tapos ang medyo possessive kasi dito is talagang yung mga batang 90s feeling nila binabasura or binababoy yung childhood nila, where in fact na parang in a business standpoint parang kailangan din magkaroon ng tulad nga na sabi mo ng relation yung bagong generation sa ipapalabas na live action. Yes. Totoo yan. Kasi just like yung recent na successful live action, which is yung One Piece, talagang nabigyan siya ng justice kasi kahit na matagal na yung anime, marami silang nakuha bagong audience. Kada adaptation, meron tayong mga challenges na kinakaharap for yung mga ninitpick natin for adaptations. Marami. So ano ba yung mga kinakaharapan kasi ng mga production when it comes to adaptation ng mga anime or live action ng mga anime? Number one siguro is yung visual effects. Kasi itong mga animes na to, basically they are fantasies that we are trying to translate into reality. And sa tingin ko, in our CGI capabilities, mostly magaganda na naman ang mga CGI ngayon. Although, meron talagang naaapektuhan yung body of work. Like halimbawa sa Amerika, meron silang strike. Narinig ko nga yun. Ang napansin ko lang doon sa Yu Yu Hakusho at sa Ghost Fighter na parang nirereklamo nung ibang netizens ay anong aga daw pinakita ni Taguro, ni Karasu. Kasi parang sa POV ko, parang dapat parang hindi pa muna sila bago yung sa mga
mga first episodes. Parang hindi sila yung unang kalaban. Yeah, Parang si si yung nag-train siya kay Lazarus. Si Lazarus. Di ba yun yung first nila? Yung Antagonist. for Saint Beast. Si Lazarus. Diyan pumapasok yung challenge phase tungkol sa number of episode. Pero pwede kasi siyang like yung sa Rurouni Kenshin. Hindi siya sunod-sunod. So, ayun, bigyan nyo naman ng chance. Baka naman ganun kasi yung gagawin. Pinangungunahan nyo naman kasi yung director. Ayan, so may tatanong pala ako sa'yo. Ikaw, ano ba masasabi mo sa sa costumes ng mga live action adaptation? Gusto mo ba or mas, di ba yung usually iba ginagawa nila CGI? Ano ba mas prefer mo? Yung CGI o yung gawang tao? Mas gusto ko yung gawang tao as much as possible. Pero hindi talaga ako nasa issue ng CGI ba or yung iba kasi specific. Yung talagang props. Pero nababaduyan kasi ako minsan. I mean, maganda siya tingnan sa anime. Pero pag translate ko na nasuot ng tao, parang minsan hindi ganun kaganda tingnan. So, ang issue ko is more on paano mo i-convert na mas bagay sa tao. As in, real tao. Parang yung ginawa sa Avengers. Oo, parang 'di ba pag nakita mo yung costume ni Wanda halimbawa, na super laki ng headdress niya sa cartoons or sa comics, pero pag translate na sa tao, mas tinotone down nila at hindi talaga siya direct interpretation nung nasa comics. Tama yan. Ikaw, ako combination. Halimbawa nito ay si din. Sino ba? Si Spider-Man. Okay. 'Di ba combination siya ng ng costume at saka ng CGI? Oo. Ayun, parang mas okay yun sa akin. Parang realistic din siya sa movies. And then yung siguro sa mga challenges din yung mga kinakaharap nila is yung pag-whitewash ng mga adaptation. Pero ikaw, ano masasabi mo ba? Sa akin kasi, number one kasi is business. Yung business aspect. Iba talaga din ang reception minsan ng lalo na ng American audience. Depende sa characters na nakaka-relate sila. And then, okay lang sa akin ng whitewashing as long as hindi significant sa character yung lahi nila. Halimbawa, sa akin si Little Mermaid, okay lang sa akin na naging black siya kasi wala naman talagang significant description or wala namang kinalaman sa role niya kung maging black or white siya. In option or Asian. In opposite sa Snow White na Snow White nga kasi. So, dapat white. Yun nandun na sa description Snow White kasi nga parang ayoko lang masyado ng may pinupush na agenda. In some degree, okay yung mga inclusion stuff, diversity, pero pag significant na sa role, medyo doon na nagkakaroon ng problema. And when it comes to naman, sa number of episode, yun din yung isa sa mga challenges nila eh. Actually, yung yung One Piece dyan din nagka-problema eh. Kasi hindi ka fan ng One Piece kaya wala. So, ang One Piece kasi, masyado siyang maraming episode. So, yung sa live action, ang ginawa nila, kinumpress nila. Pero maganda naman yung resulta. So, okay lang. Isa pa rin din yun sa pinupulaan nila sa mga adaptations na parang, bakit ganyan ang costume niyan? Bakit ganyan? Pero, ang dapat kasi natin tandaan na tumatanda ang mga cast of characters na magkakaroon pa dapat ng room of development sa mga itsura nila. Halimbawa, lalo na si Last Airbender na ipapalabas sa January. Ngayon, parang nasa early teens yung kinuha nilang bata. Pero in production, kung aabot to hanggang season 3 kay Firelord Ozai. Ozai ba? Di ba 4 season? Alam ko 3 lang yun. 3 lang ba? Oo. Tapos,
Ay parang water, earth, fire. Tapos air yung si Korra na. Oh? Oo, air yung first episode ng Legend of Korra, first season na. Okay. Tapos, ayun. Pero I think, ang maganda sa mga live actions ngayon is mas mapaplano nila yung plots. Kasi, most likely, pag nag-convert sila, tapos na yung mismo anime. Well, exception sa One Piece kasi. Tapos naman going Oo. Pero malayo na kasi yung narating ng episode. oo, parang hindi niya na maapektuhan yung mga first episodes. Ayun. So ayun, yun yung mga challenges, phases ng mga live adaptation or live action. Pero meron mga mga anime na nagfe-fail at saka may mga successful din naman. Para sa'yo, ano yung mga anime na nag-fail? Number one is yung recent, Cowboy Bebop. Oo nga. Epic fail yun kaya hindi nga na-extend. Hindi din naman. Feeling ko kasi si Cowboy is parang kasabayan ni Vash Stampede, ni Trigun. Na anime? Oo. 3D? Hindi, yung sa dati nung 90s. Pero hindi Oo. ko sila masyado din pinanood kasi yung Death Note American version, tingin mo ba fail yun? Hindi ko kasi siya napanood pero feeling ko fail. Ako naman, ayun. So, yung iba siguro i-consider na fail yun kasi nga another issue dun is yung whitewashing. Pero dahil wala akong comparison, nagandahan naman ako sa kanya. Dahil siguro wala akong alam sa original material. Mas trip ko kasi yung Japanese. Mas gusto mo Japanese? Maingay kasi. Burn. So, kaya ako pag nanonood ako ng anime, lagi akong mayamo sa laman. Bird kasi. Ayun. Pero hindi ko lang alam doon sa version niya na Japanese. Minsan kasi, ang isa sa mga nagpapa-attract sa akin or hindi nagpapanood is yung mga anime, yung mga astahan nila sa cartoons itself. Maganda siya tingnan as a cartoon. Pero pag inasta na ng mismong tao, yung mga gestures nila, parang Cringy. nagiging larger than life, nagiging, nakakangilo, parang nagiging baduy. Kaya, para sa akin, medyo hindi ako pala nood ng mga Anime. Ay, ng Japanese adaptation. Parang iba lang masyado yung galawan nila sa galawan ng review. How about Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, eto napanood ko to sa pelikula. Hindi ko din alam yung anime. Pero, natulog lang ako. Parang gaya lang din yan ng anime. Oo. Ito, ang pinaka, din nila dito, issue nila is another whitewashing na si Scarlett Johansson. Pero iniisip ko, kasi naman yung film production is, tawag mo dito is American. Kaya, well, kailangan nila magkaroon ng larger audience pagdating sa box office. Pero parang alam ko yung Ghost in the Shell sikat siya sa US. Oo, Yung anime. as anime. Pero dito kasi parang walang Parang wala lang. Ay hindi, pinapalabas dati ito sa AXN. Pero dati. Yung mga mayayaman lang nakakapanood din. Pero dahil wala naman kaming Cable. AXN. Wala kasi kaming cable. Saan mo ba nauna napanood ang Slam Dunk? Sa Jerry. Ay hindi, joke lang, may cable kami. Pero napapanood ko siya dati sa sa AXN na commercial pero hindi ko siya pinapansin. Dati may cable din kung may cable na bigla. Hindi, may kasi, may time na may cable kami, may time na wala. Ang cable pa namin HBO. Ay, HBO. Home cable. Home versus Sky. Kayo? Home din. Home din. Saan na nanonood na anime? AXN. Ay, hindi sa Animax. Wala ko ng mga Animax sa
Well nung mga latter part. latter part. Wala kaming oo. Pero AXN kasi hindi ako nanonood doon kasi nga English. Sa GMA ako nanonood kasi nga Tagalog. Ito nga ako pinapanood yung ayun pala, mamaya may sasabihin ako. Pag-usapan naman natin si Saint Seiya. Magtanong ka kay Saint Seiya. Wala nga kasi, Wala ka kasing alam. baka kaya, feeling ko kailan ba ito pinalabas? Yung anime niya kailan pinalabas? Matagal na yan eh. Parang hindi pa ako buhay. Meron. Since okay. Ito ba yung Gold? Oo. Oo, yan. Actually, hindi ko naman talaga, yan. Hindi man ako fan ng Saint Seiya. Parang napanood ko lang yung 3D animation niya sa Netflix. Medyo naman siya. Interesting. Kasi mahilig ako sa di ba? Sa Greek mythology. So, related siya kasi doon. So yung live action nito is ang bida ay si Mackenzie. Si Zoro. Sa mga hindi po nakakaalam, siya din po yung bida Sa One Piece. sa One Siya si Zoro. Hindi ko talaga alam yung pangalan, pero tinitingnan ko lang yung katawan niya. Yun lang. Yun lang yung concern ko. Wala daw talagang iba. Si Daddy Samara. Na naging sikat recently sa mga yung mga Halloween costume. Akala nila bagay sa kanila. Sila masarap. Pero matagal na siya artista. Nasa Pacific Rim din siya. Ay, sa rin. Oo. Ay, favorite na po. Favorite. And Gagawin nagsa-search po siya kasi wala siyang kaalam-alam. Pero yun lang naman. Gusto ko lang daanan si Makain. Ay, actually, gusto na panggit mo yun. Kasi, parang, feeling ko siya lang reason ko bakit ko trinay manood ng live action ng One Piece eh. Pinanood mo ba? Tinapos mo? Parang di mo naman tinapos. Hindi, nung na ako, na-invite ko na, nalasap ko na si Makain. Alright, so bago tayo sa pinaka-worst, ano masasabi mo sa Dragonborn? Evolution. Parang naging Pokemon. Ang iniisip ko tungkol sa Dragon Ball Evolution nun is para medyo baduy na siya. For the period na lumabas siya kasi nung mga time ng early 2010s, parang baduy na pag nakataas yung buhok. So feeling ko yun, Ang sa akin naman, parang siya, parang kulang sa workshop yung mga cast. ang alam ko bumili ako. Hindi sila nagpa-workshop kay OG. Kung naari nila siguro, di sana nabuhan niya si People. Hayop ka. Ang naalala ko nito, bumili ako nito sa Quiapo ng VCD, pero parang hindi ko din trip, hindi ko na ginalaw. Sayang yun. Baduy kasi. Pero what makes it baduy pala? Hindi ko rin alam, pero ang baduy niya talaga, ang layo ng story doon sa anime. Feeling ko isa yan sa example na parang maganda tingnan yung mga buhok nila sa anime or sa anime. Pero pag translate mo na yung buhok nila or pagka nagkaroon ka ng literal translation in real life, medyo pangit na siya tingnan. Oo. Medyo challenging nga yung kung ganun yung buhok ng origin. Kahit naman sa cosplay Parang kasi mo ma-appreciate. Oo, kasi nga iba yung physics nila. Ayun pa pala, isa pa to. Parang sikat to as anime, pero ang baba ng rating niya sa IMDb. Attack on Titan. Attack on Titan. Hindi ko rin nagustuhan yan. Pero gusto mo yung anime? Oo, yung anime. Kasi pag hindi, mababa siya. Hindi maganda yung anime kasi yan eh. Anong pinaka difference nung sa anime at sa Ang laki ng difference, parang ibang-iba yung story nung sa live action kumpara dun sa anime. Parang yung sa umpisa lang yung okay, tapos the rest is history. pero in respect sa mga costumes nila sa visuals, Sa costume, okay naman ako sa costume. Kuha naman nila yung uniform. Ayun, okay naman ako sa costume. Pero yung sa visual, okay lang din naman sa akin.
It's just that yung story niya is parang lumis. Kaya, So, pag, kunyari, dinivide ko season 1 ng Attack of Titan na anime, hindi iyon ang kinover ng movie. parang yung umpisa lang. Tapos iniba na siya, the rest. Dumako naman tayo ngayon sa pinaka-worst. Ano ba masasabi mo sa pinaka-worst? Ay, ano ba yung pinaka-worst kasi? Well, sa tingin ko, dahil nagkaroon ng Rotten Tomatoes pa. dahil nagkaroon ng recent drop ng trailer ng Last Airbender, ang nagkakaroon ng point of comparison sa Avatar nung 2010 at yung Last Airbender na gagawin ng Netflix nitong January. Ang reason kung bakit ayoko sa kanya is dito pumapasok yung kung significant ba yung race ng character sa casting. Ang napansin ko dati sa Avatar dati is parang nagkaroon sila ng race bending. Kumbaga sa anime, ang aesthetics ng Fire Nation is Asian, parang more on Chinese, Japanese, imperial, ganyan. Pero nung translate na to sa movie, mga Indians. Ay, oo nga. Kasi nga Indian nga ang si Patel. Alam ko yun yung bida sa Slumdog Millionaire. Tapos nagkaroon lang ng teaser tungkol kay Azula and yung sa Fire Lord, ganyan. Pero si Ang na Buddhist nga siya, so mas dikit ang Buddhism sa mga Asian. So, ayun, na whitewash si Ang. Tapos hindi ko din talaga gusto yung bida nun. Feeling ko kasi yung laki ng butas sa ilong. Grabe yung panglait. Feeling ko dun lalabas yung hangin. Yung sabi ko. Hindi cut. Ayaw mo ba? Hindi naman ako. Hindi. So, ayoko dun sa itsura. Ang isa pang reason, take 2. Ang isa pang reason is ayoko sa itsura. Ayoko dun sa itsura ng bida. Hindi ko alam kung bakit. Oh. Joke lang, take 2 na to kasi mga madalas tayo. Ayun nga, ayoko sa itsura ng bida. Pero, may mga bagay din naman ako nagustuhan sa kanya. Personally, gusto ko yung Bumabawi. Binabawi. yung pagkakatato ng arrow. Ayaw, ang astig yung na tattoo na araw. As compared naman sa ngayon na isang Linya lang. isang linyang kulay blue, parang mas nasa realistic side yung pagkakaroon ng tattoo niya sa ulo. Given the fact na monk siya. Tapos, ano ba? Ang hindi ko pa, yung visual niya, I think maganda na naman yung visual effects ng 2010, nung mga ganung panahon. Kaya nabigyan naman ng justice. Pero, hindi sila masyado nag-stick sa story na sa original story, nakakapag-bend ang firebenders regardless kung wala silang fire source. Diba? Pero dun sa movie, kailangan may dala-dala pa silang sulo. So, para lang makapag-firebend. Para lang makapag-firebend. Tapos, ang nakakabwisit pa dun is sa earthbending din eh. Nagkaroon sila, parang na nerf. Parang na-nerf nila yung mga airbenders kasi parang tatlo yung sumasayaw or yung in sync na nagko-choreograph ng earthbending. Pero ang binubuhat lang nila is isang hollow block. Hirap sila. As compared dun sa is bulag yun na bulag si Top sa pero ang lalaki ng mga, 'di ba? So I think yun yung nagpa-fail sa kanya. And sa tingin ko, isang factor din nakasabay niya yung Avatar. Yung Avatar ni James Cameron. Oo. Kasi parang hindi nagkaroon ng separation na Avatar na naman, ganyan. Kaya naiintindihan ko yung Netflix ngayon na mas binibuild nila ang Last Airbender as
Last Airbender. Yo. Wala ako masyado input sa Avatar. Gusto ko lang naman yun dahil sa ex ko. Fun kasi siya. Kung hindi mo na siya gusto ngayon. Di ko na siya gusto ngayon. Ngayon, syempre iniisip natin may mga fail. Syempre, meron din namang mga success. Success story of the week. Mga success story ng mga afa. Wish ko lang. Ato, simulan ko dito sa sa item na to. Ito, very unexpected to nung pre-pandemic na pinalabas. And akala mo magiging fail siya kasi hindi naman known yung artista, hindi din known nagkaroon ng promotional activity dito sa pelikulang to. Pero unexpectedly, napakaganda ng Alita. Alita Battle Angel. Battle 8. Although hindi ako nagkaroon ng chance mapanood yung original material nito. Pero Actually, wala akong idea yun eh. Nalaman ko lang na anime siya nung lumabas tayo ng movie. super na-touch ako dito. Super na-touch ako sa ang tawag mo dito. Saan ka na-touch? Dun sa mga scenes niya. Wala. Binibigay niya na yung body parts niya dun sa mahal niya. Tapos Parang ako pala yan. binigay mo na lahat. Pinagtaksilan ka pa rin. Like, Inisod. ano ba pangalan yan? Linger. Yan, yung kinainis mo. Ako nga, Tago na natin siya sa pangalan. Ikaw, alin ang mga success items mo? Success item, yung hindi ko na-expect. Ay, hindi. Kasi yung Rurouni Kenshin, expected kami maganda yun. Oo. Anong nagustuhan mo sa Rurouni Kenshin? Ang galing nung pagdala ng fighting scenes. Actually, oo. Parang, kumbaga sa anime, parang hindi siya realistic. Pero nagawa nila ng justice na i-translate siya in real life. Oo. Pero in fairness naman, although madali i-translate yung Rurouni Kenshin, Kasi wala inisip namang mo, magic. realistic pa rin siya. Pero, Pero kasi yung pagsugod niya na halos nakadapa na siya. ang kino-comment ko is yung hindi naman nila naging OA. Yung tawag mo dito. Yung translation of costumes, hairstyle, and then, tama ba? In-explore kung bakit may X. Yung isa, nakalimutan ko na yung story, pero parang yung isa, una isang ganun lang yun. Tapos, basta ito yung yung naglagay ng X sa kanya, dalawang significant sa kanya. Pero sa anime, hindi naman yun in-explore. Hindi, na-explore yun. May anime yun na for that, lang. Parang Yung backstory yun. hindi siya kasama dun sa mismong season. Sa series, parang movie ata yun eh. Okay. Okay, gets. Tapos, tinisip lang ba? Ano ba bang... Ano ba nagustuhan mo sa Rurouni? Hindi ko siya actually napanood lahat. Parang dalawa lang. Yung pangatlo, hindi ko pa siya napapanood. Which is nandun si Mackenzie. Anong yan? Antagonist siya dun. Hindi, anong... Pinakahuli. Nakaulan ba siya? Ay, hindi ata. Ay, parang balot na balot ata siya. Parang hindi. Hindi. Ay, ang pinaka naalala ko kasi antagonist sa Rurouni Kenshin is yung balot na balot. Oo, yung nasunog. Oo. Anong pangalan nun? Formuta mo na Shishi. Shiyo. Something. Tapos na may limit siya, di ba, sa paglaban. Tapos siya yung nag-overheat siya. Opium war yun. Ang nagulat ako yung yung actor nung bata na makandilaw. Yan ba, si... Pogi kasi. Ayan yung parang... Sa anime kasi hindi siya. Parang dugit na sa anime. Wala ba? Bakit ayaw mo sa mga magaganda? Parang hindi ka nag-praise ang maganda. Hindi, kasi... Ba din ko ba? Si kasi... sino yung yung leading lady ni Kenshin dun? Si Kaori. Si Kaori kasi parang tanga. Well, actually, kahit naman sa anime, parang siya.
Kanina may binanggit ako tungkol dun sa pagiging OA ng gestures ng anime. Nakitaan mo ba yun sa Rurouni Kenshin or umasta sila na normal na tao? Sa Rurouni kasi parang seryoso siya eh. Hindi siya yung wala yung element ng comedy. Oo. So parang hindi ko naman siya nakita dun. More serious part yung tinakal. Oo, parang pag tiningnan mo nga, more on dark. Which is okay lang naman kasi yun naman yung highlight eh sa anime na yun. Kasi parang hindi naman talaga siya comedy genre. Parang reliever lang yun sa anime. Parang icebreaker lang. Ang mga isa sa mga kino-consider na top 3 na animes is Bleach. Bleach. Kasi ngayon, pa rin yan eh. Ongoing pa rin. Hindi ko siya pinapanood, pero ang Naging fan ako niyan. Bleach. Anong maganda sa live adaptation niya? Sa akin yung CGI. Pero pero Di ba modern Japan to? Ang Bleach. Oo, modern Japan na siya. And more on samurai actions lang. Tama, may siya eh, may sampakto siya eh. So parang may specials. Parang Shaman King. Okay. Parang ganun yung niya. Yung atake niya. Pero for me, lang yan. Parang hindi naman siya ganun ka-successful kasi pero nagkaroon ba ng ilang movies to? isa lang. So, baka Hindi nga siya successful. Parang para sa akin, parang nasatisfy niya lang yung check niya lang lahat ng check. yung gusto ko. Pero hindi siya katulad ng Rurouni Kenshin na nagkaroon ng several Kasi adaptations. ang hirap din naman kasi i-translate talaga ng Bleach kumpara sa reality. Ang nabanggit natin kanina sa mga fails is yung American version ng Death Note. Pero nagkaroon din ng Japanese version ng Death Note. Nauna yun. Nauna ang Japanese. Dun sa Japanese version ba is nagandahan ka? Oo. Dahil, anong pinagkaiba nila? Actually, hindi ko naman kasi napanood yung American, kaya hindi ko rin alam. Pero, nagustuhan ko yung sa Japanese kasi parang kuha yung sa anime din. And then, costume or yung CGI, maganda rin. Dahil simple lang naman yung Yung kasi sa America, CGI ba yung sa America? Parang hindi. Kasi yung sa Japanese, hindi siya CGI. Puppet siya. Okay. Parang ang CGI dun is yung facial expressions. Okay. Kurtz. Yun. Ay, hindi. Puppet pala yun. Pero Parang hindi siya CGI. Siguro yung special effects lang CGI. Pero hindi naman to CGI heavy, di ba? Hindi. Kasi parang normal life in Japanese society lang to. Kino-consider mo ba ang Voltes Fire as success? Isa sa mga success items sa list ko is yung Voltes Fire. Napanood ko siya sa pelikula na ang tawag mo dito, sa sinehan, yung nung nagkaroon siya ng run. And Order. ano yun? Free screening. Free order. Napanood ko siya doon and doon sa, syempre, may cut na yun and all para magkaroon ng mas excitement and logical run ng storya sa pelikula. And what I can say is maganda naman. Sa tingin mo ba na nabigyan ng justice? Nabigyan niya ng justice yung story. Dahil kung nag-deviate man sa original material, parang kaunti lang. Pero dahil tumatarget din ng Filipino audience, admittedly, pag pinapanood ko to sa YouTube, pinapas ko yung mga kalan mo. Ano kalan mo? Yung mga kalandian nila, ganyan. Okay. Hindi ko na inaano yun. Wala naman kasing ganun sa industry. Ako na pas na to, kailangan na sa susunod na. Yung kaya naman, Jamie. Oo. Kaya, Si Jamie ba? Si Steve ang niya doon? Parang wala nang iba. Oo, kasi na.
Sila ba? Oh, sila yung Hindi, yung sa anime. hindi. Wala sa Yung anime totally. Natatandaan ko nung bata pa ako, bumibili ako ng kaset ng Voltes Play. Ayun. Isa sa mga pinaka-iconic kasi sa Voltes 5 nung bata tayo is Mga yung kanta nila. soundtrack. Although dalawa lang naman yun. Pero, Hindi, madami yun. ano yun? Ay, hindi. Kasi pag nasa album ka, Oo. madaming kasama. Pero pag Yan lang yung pinakamaganda is yung intro pati yung ending. I Want Father. Ang nagustuhan ko dito sa Voltes 5 is number one is yung scoring nila. Yung musical scoring nila na kung ano yung naririnig mo sa anime, yun din yung maririnig mo sa mismong Movie, ay series. yes. And then sa costume, hindi ako masyado ay Distracted. distract. Kinakita po siya sa ang gwapo. So na-distract po ako. Ano yun? Huwag na tayo So, isa sa mga, ang mga ayoko lang sa kanya, aside dun sa love triangle at mga is yung costume. Oo, ayoko rin. Cringy. Parang nahirapan ako para sa mga actor gumalaw. Ako, pero okay naman sa akin na hindi naging spandex yung sa limang Voltes team. Hindi spandex yung nila, di ba? More on armory. Okay lang sa akin dun. Pero ang pinaka-ayoko yata dun is si Finsardos. Bakit? Wala, kasi parang ang girly niya dun eh. Pag sa anime, mukha siyang gwapo, pero mukha siyang napaglaruan sa parlor nung Nakita ko yung yung actual costume nila naka-display sa may Eastwood Mall. maganda. Hindi ko test. Pag nakita, ang na-imagine ko kaya kasi kay Sardos, di ba meron siyang kulay puti sa niya, parang vest niya. Yung parang patusok-tusok. Parang iniisip ko, itatranslate na lang sana yun as fur. Makapal na fur. Pero ang ginawa nila is yung literal na patusok-tusok. Yun ang hindi ko natripan doon. Nagkaroon din sila ng deviation sa mga characters na dapat namatay pero nabuhay pa rin. Alam ko 'di ba si Dr. Smith, dapat patay siya sa anime pero buhay siya sa live action. Pero hindi naman nagkaroon ng big impact 'yun. Feeling mo ba may approval? Feeling to meron. Well, siguro yung part na 'yun may approval, pero ang pinakamalaking win kasi ng Voltes 5 is yung in a Filipino standard. Yung CGI effects niya is talagang Ilaw. well, hilaw siya. Hindi mo naman i-claim na kapantay ng Marvel. Pero, ang maganda sa kanya is trinabaho muna yung CGI Bago ipalabas. bago ipalabas. Na unlike sa mga normal drama. Diba? Naalala ko dati yung ano ba yung Sugo ata yun eh. Ano yun? Oo. Nawala yung CGI. Pinalabas yung kulay green note. Oo, natatandaan ko naman. Nawala yung CGI. Si Gardo Versosa yung Yung nahuhulog. hindi ko alam paano nakalagpas sa kanila yun. Or parang nilunok na lang nila yung price. Siguro wala nang time. Pwede rin. Pass the papers na. Okay na yung may 85 ka kasi sumasiro ka. O, niya na ngayon. Ang tingin ko kasi dun is patapos na din yun. Patapos. Ano yun eh? Finale na yun eh. Kaya siguro nilunok na lang nila yung Yung iya. yung yeah. Well, sa lahat naman ng fantasy ng 7, Sugo ang pinaka, parang hindi ko na natrefan. Richard Gutierrez. Subo. Uy, yan eh. Ayun, so, unlike sa mga series na natin dito sa Pilipinas na hindi siya katulad ng mga Koreans na tapos na lahat bago ipalabas.
Ngayon, parang aabot ng 5 years ang probinsyano or like 7 years. 7 years ang probinsyano bago mag-end. So, parang feeling ko nagkakaroon ng Naalala ko tuloy yung homily nung linggo sa simbahan. bakit? Sabi ni Father, pag ano daw, nagkwento kasi siya about sa ano, may iba lang tayo. Go. Sorry. Nagkwento kasi siya sa homily niya about dun sa friend niya na priest daw. Ay, hindi ko na matanda kung priest yun. Na kidnap ng Abu Sayyaf. Na ano daw, kahit, di ba barilan yan sa sa Mindanao, ganyan. Mga Abu Sayyaf, ganyan. Hindi daw tinatamaan yung kaibigan yung bala. Sabi niya, kaya pag yung nanonood kayo ng mga palabas ni Lito Lapid, totoo yun. Hindi pinatawa. Hindi tinatamaan ng bala. Ayun lang, share ko lang. Nice. Gagawa. Kayo sa Alice in Borderland. Natuwa ka ba? Kasi nung mga time na to, may comparison ng Squid Game versus Alice in Borderland. Kaya ako maka-Squid Game ako. Ako naman, kinumpare ko siya dun sa original, yung anime. Kahit okay naman. Kaya ang gaya. Nabigyan naman siya ng justice para sa akin. Ang naalala ko dito, Nakakaiyak yung huling part. na Yung sa Alice in Borderland. ng anime or in live action. Ay, wait lang na. Alice in Borderland yung may sa leeg, di ba? Oh, Yung sa sabog. Yung sa part na yung nag-sacrifice yung mga kaibigan niya para makaligtas siya. Yung sa garden. Yun yung mataya-taya. Oo. Ang pinakang gusto ko sa Alice Borderland yung season 2. So, yung may nakafubad. Yun lang ang feeling ko. Yun Yung may kalaban sila. Yun yung heart. Hindi, ang hindi ko kasi naiintindihan sa Alice in Borderland, mas kinakampihan ko pa yung mga kalaban kaysa sa mga bida na medyo na eeng-engan ako na. Hindi ko alam, basta may mas, nung mga hindi na, syempre sounds mababaw yung sinabi ko yung may nakahubad. Pero sa totoo lang, mas kampi ako sa kanila kaysa sa mga bida, protagonist. Minsan, ayun nga, lagi akong bumabalik dun sa hindi ko masyado gusto yung galawan ng mga Japanese actors kumpara sa dahil sanay ako sa Filipino or sa Western. Ay, may pala ako before we go to the next anime, live action. Meron pala akong perfect example ng sinasabi mo sa akin na Japanese expression na tinatranslate sa real life. Yes. Kakeguri. Baka Uy, gago, yan? Matinong yan. Hindi yan hentai. Kakeguri. okay. Sinabi Magandang magandang anime siya kasi about siya sa gambling. Yung bida dyan, siya, addict siya sa gambling. Tapos siya ano ba yung doon term doon yung settings. Ang setting niya kasi nasa school sila. Ayan. Tapos kasi yung hindi ko nagustuhan sa kanya about dun sa live action is yung facial expression. Parang pinipilit nila na ipasok yung mga expression ng Japanese dun sa yung anime na yung sa anime dun sa real na mukhang sa realistic feeling ko nga mukhang parang weird and cringe and psycho. yung hentai ang pinapanood. Hoy, Hindi yan. Yung totoo. Bakit kasi may naked? Para kang tanga. Hindi, napindot ko lang yan sa suggestion. Hindi ko bakit siya sumuwi. Ayun ka. Bakit ko naman Wala namang dyan. Puro babae yung man dyan eh. Kaya nga, ba din ako? Bakit ako magsasearch ng babae? Wala akong makikita dyan. Ano yun, Makenyu? Makenyu Arata. Arasta, make it. Uy! Okay, next item. Manood na tayo. Kanina sinusuportahan kita kay Cherby. Kanino?
Chovy ba to? Chovy Walter Castillo, shout out. Ayun, meron nga palang nagpapa-shoutout sa akin. Oo, free pass pa. May nakikinig pala. Teka lang, sino nga ba yun? Ayun, ano, shout out kay Marshall Matters? Hayop ka, pinahirapan mo ako. Ano totoo pangalan niya? Para madala. Kakaltukan kita pag nagkita tayo. Uy, pwede ba i-guess yan? Oo naman, pwede naman. Ang isa pa sa mga hindi ko inaasahan na maganda is yung Pokemon. Pokemon! Well, ito naman kasi is another western. Ito yung sinasabi ko na okay lang kahit No, wait, watch. well, hindi naman siya ma-whitewash kasi black yung bida. Pero okay lang kahit nagkaroon ng ano. Watch. Hindi pa tayo sumisikat. Hindi pa tayo sumisikat. Laos na tayo. Transition. Facial wash. Yellow. Ika-cancel nyo kami. Edit mo na. Ika-cancel nyo kami. Asian din kami. O, patas ha. Kasi nandun yun sa Power Rangers. Oo. Oo nga, yung Power Rangers na yun. Alam mo, matanda na ako nung napansin ko yun. Siyempre, ang mga bida siyempre ang bida is laging red. Laging red. Eh, yung red na yun is white guy. Tapos, siyempre, napaka-stereotype na feeling ko yung blue yung pinakawalang kwenta doon. Pero Europeans kasi. pag pink, kailangan babae. Girly. Yan. Tapos, Pag yellow. kaya si Trini, kailangan Asian ka kasi Trini ka. Tapos, yung black, talaga. Literal na black. Hoy, ngayon, ano na sila, okay, verse na sila, meron ng Red Ranger na babae. Talaga ba? Saan? Yung bago, yung Cosmic Fuel. Hindi ko alam yun. Pero, ang alam ko, yung Ninja Force dati, ang first, hindi, pati yung Power Rangers SPD, black guy yung binida nilang red. Tapos na-demote ng blue si white guy. Yeah. Wala lang. Naging diverse pa sila. Okay, diversity. Inclusive na sila. Inclusivity. Equality. Yun, yung sa Pokemon Go. Sa Pokemon, dahil feeling ko naman, ang Pokemon wala talaga siyang masusundan na Story. dahil Open na for any story. napaka-recycled ng Pokemon. Lagi namang starter Pokemon, and then gym, and then Pokemon League nung ano na yon, yung particular country na yon, yung Kanto, ganyan. So, ang maganda dito is gumawa sila ng sarili nilang stories. Detective Pikachu. Detective Pikachu. Actually, hindi siya sariling story. Kasi merong Detective Pikachu talaga. Pero parehas din sila. Ay, di ko lang. Di ko kasi nalaro yun eh. Pero hindi naman siya as Game siya. game siya. Ang naano ko dito is, nagkaroon din ako dito ng parang, wala lang akong kasama eh. Pero wala akong mapagsabihan, ay, alam ko, yan yung tatay niya, si Pikachu yung tatay niya. Kasi nga, napansin nila, kakapagsalita yung mga taong naging ginagawa ni Mew na Pokemon. So, nung napansin ko, nawawala yung tatay niya, siguro yung tatay niya si Ryan Reynolds. Na isa ding masarap. So, Feeling ko, bumagay din kay Ryan Reynolds yung yung pag voiceover niya kay Pikachu. oo. Kasi yung pagiging comedic niya, actor. Pero ang cute ng Pokemon dun Oo, parang, Sino nagustuhan ng Pokemon dun? feeling ko si Totodile ata. Totodile? Totodile yung Abador. Basta hindi, ang naman is yung texture kasi, ang maganda. Yeah. Inisip ko magiging itsura ni Pikachu sa Pero si Charizard, parang medyo nakakatakot yung itsura. Si yung nagustuhan mo dun Si Bulbasaur? Oo, parang ako gusto ko si Bulbasaur. Kaso nga lang, hindi ko siya laging pinipilit. Ayoko ng leaf type. Ay, ang arte mo po.
Monday to Monday, pare. Eto na. Greninja. Oo, yun. Oo. Feeling ko yung gusto mo si Machu. Feeling ko siguro pag nagkaroon ako ng Pokemon, yung mga Pokemon ko sila. Macho. Macho. Sino pa ba? Si ano. Pwede na sa Hitmonchan. Nisip ko may palda sa Hitmonchan ko eh. Ano rin sa ilalim ng palda ng Hitmonchan? Sino pa ba? Ano? Si ano. Feeling ko hindi kasi bading ako. Sila Melody. Si ano, Primarina. Oo, si Gardevoir. Si Primarina. Ayun, mga Primarina, yun yung mga gay Pokemon. Ano nga ba? Wait nga lang search ko, gay Pokemon. Gay. Gag. Si Newts. Uy, alam mo, gusto ko magkaroon ng ano. Ay, ayoko, makakancel tayo. Ang hirap na mag-ano. Ang makancel ka talaga. Ayun o, yung phone ni Si Talabay. ano, ito si Ponyta. Megalarian form. No. I-search niyo na lang po kung naka-curious kayo sa itsura nila. Pero Pero ako gusto ko yung design ng Galarian form na Ponyta. ako, maganda naman. Galarian. Ito yung Sword and Shield, di ba? Ah, Galarian. Ayaw mo ba kay Weeping Bells? Ano, parang mas gusto ko siya. Ayaw nga pala, ano ka? Hindi pa pala magugusto. Mas gusto mo si Diglett. Parang, ano, upuan kasi. Okay si Winglet. Sino ba si Wiglet? Search mo, Winglet. Paldea region. Wiglet? Oo. Ang dami, ano na, oo nga. Parang, eto pala si Wiglet. Mas bet mo eh. Ano, laban naman. Kaya ko to nun. Ayan na, ano na tayo, sabihin nila, puros kakalayan ako, mababaw akong tao, hindi ako ganun na. Ito ang sa tingin ko, ito ang pinaka-biggest win. Sa tingin ko, Pinaka-successful sa lahat. yun. Sa tingin ko, ito yung pinaka-biggest win at ang pinaka-successful sa lahat dahil although may nasasabi pero hindi naman talaga mapiplease lahat, ito yung recent na One Piece ng Netflix featuring Maki Lee. Si Makain nyo lang talaga yung alala Siya mo. yung bida, diba? Hindi siya yung pinaka-bida. Parang right-hand man siya ni Luffy. Kahit na, siya pa rin yun. Hindi naman importante sila. Ayaw mo kay Luffy? Laban nun ba? Mahaba yun. Kasalanan mo naman. Alam mo sin sa bibig mo. Pero laban na ako kay Makin. Feeling ko nga, ang swerte ni Luffy mo. Ay, pag naisip mo, Twink Chan. 12 naman. Tapos lahat humahaba. Ano ba yun? Ano yung sound na yun? Mutot ka. Hindi gogo. Ikaw, fan ka ng One Piece. So, ikaw ang maraming masasabi dito. Alin ang mga bagay na nagustuhan mo sa live adaptation? Doon sa live adaptation, ang pinakagusto ko doon is yung sobrang nabigyan nila ng justice yung pag-compress nila ng story. Kasi they are targeting new audience kasi. So, kasi 'di ba, kung papanoorin mo yung One Piece, yung one episode niya is like 30 episodes siya into anime. Mm-hmm. So yung pag pinanood mo yung live action, andun lahat ng kailangan ng malaman. Then tinanggal nila yung mga hindi naman importante. Since eto medyo dark siya, meron pa ring humor na comedic yung live action. So for me, it's a yes. It's a yes with me. Pasok ka next one. Tapos, ang maganda pa dito is yung casting nila sa One Piece is perfect talaga sa character. Naalala ko may mga hindi nag-iisip na comment sa Facebook or sa Twitter at saka sa... May bash nila yung cast. Oo, before. kasi bakit daw hindi Hapon? Bakit daw nag-whitewash? Where in fact na sa anime. Yung na-confirm naman ni Oda na yung mga race ng characters is that Japanese, Japanese, 'di ba? Oo. Kasi syempre yung sa One Piece is like
a world eh. Mm. So, kailangan i-include nila yung ibang race din. Hindi naman pwede, isang buong mundo Japanese lahat. Eh, di blurred lahat. Bitawan ko nga yung Blur. Dapat makancel tayo. Hindi pa tayo sikat. Uy, grabe. Gusto ko nga yung blurred. Siguro ang labo ng mundo nun. Eh, di wala na tayong nakita. Nagkwantugan. Tapos, isa pa sa mga nagustuhan ko dyan is very hands-on si Oda sa pag-create ng piece niya na live action. Kaya siguro ganun din ka successful yung live action adaptation niya compared dun sa ibang live action na nag-flop. Yung pagiging hands-on ng creator, dun ako kinakabahan sa part na Last Airbender. Kasi, di ba parang ilang years na tinitis tong project na to and kumiwalay kasi yung yung parang creators dun sa Netflix production, parang hindi na ganun ka hands-on or hindi na talaga nakialam yung mga creator niya. So, ayun. Sana, kung magpa-follow naman sila sa original story, sa tingin ko, magiging successful naman. Pero based on dun sa sa Trailer. wala man trailer. Ganun ba? Hindi, dun sa na yun. Stick pic pa lang, di ba, ng mga pictures? May trailer May na trailer na ba? ng Avatar. Hindi ko pa ata napasa. Sa Airbender, meron na. Shinare ko nga. Nag-comment. Pero based doon sa mga nakita ko, feeling ko naman mabibigyan nila ng justice kasi maganda yung maganda yung pinapakita nila. Parang costume pa na. Hindi ko lang alam kung ipe-press ko yung button. And pero pagdating sa costume nitong mga One Piece na to, mukha ba siyang OA? Sa akin hindi. Hindi. Ano lang siya? Sadawa. Hindi. Oh. Okay naman siya. For me, it's a yes. It's a yes ko yun. Oo. Nabigyan naman din ng Justin. Yun nga lang, may mga konting... Siyempre, di naman perfect lahat. Yung sa sword ni Zoro nung tumamage. Bumalik ko. Ayan, parang na lang. Oo. Hindi mo lang in-edit. Well, okay na kalaban naman sa Zoro, di ba si Pero Takay? hindi naman kasi siya, hindi naman siya mapapansin kung hindi mo ipopost yung natin. Laban din naman ako sa balik kong espada. Purdip Kay Makin Oo. arte ka. Ikaw. Sige. Makin your Luffy. Yun yung... Ako di Biliga ako sa bro. napaisip ako kay Luffy kasi parang kung hindi, makainin na lang. Laban na eh. Grabe ganawa kay Sanji, hindi po pinans. Sin ba si Sanji? Hindi ko kasi sila kilala. Hindi pa. Yung chef. Yan yung may kilay, diba, na nasunod ba sa anime? Hindi. Ayun. Parang nanggal nila. Sa tingin mo, kung finalo nila yung kilay na yun, makakabuti or hindi? Kasi yun din yung isa sa mga, for me disappointment siya sa akin. Kasi yun yung trademark ni Sanji. Yung curly eyebrows that. Even his family, gano'n sila curly eyebrows. Oo nga. Sinesearch ko po ngayon kung ano yung itsura at comparison. But sa anime, hindi maganda. Pero paano kaya nila din to execute kasi din sa... Hindi nga nila na-execute yan sa live action. Tapos yung yung may time skip kasi yan, yung mga bata pa sila, nandito yung niyan. Ito where nakikita ko ito. Tapos nung time skip na, yung curly niya nandito na sa gitna ng... Pero may ba to significant sa sa story? May... Hindi, yan lang yung trademark niya. As Sanji, the Blackfoot Sanji. Masarap lang siya. Uy, na-appreciate ko yung yung actor niya si Taz. Taz. Ano pangalan? Taz. Taz Skylar.
Kasi nag-aral talaga siya ng martial arts at saka ng cooking para lang sa karakter niya. Kickboxing pala. Kaya ang gwapo na. Laban din to. Pinag-aralan niya talaga yung paano magluto, then paano yung sa kickboxing. Talagang siya, in-internalize na talaga yung character niya. Masasabi mo bang perfect casting or meron ka ding maninitpick na sana iba na lang? For me, okay na ako sa kanila. Kung siguro magkakatalo na lang pang nag-time skip. Kasi si Nami may in-expect ko kay Nami. Pag hindi nila yung nagawa. Ano yun? Sorry. Pwede ba? Ano ba? Pwede ba yung sabihin? Talaking boobs. Oo. Ay. Hindi pa malaki yung boobs ni sa one? Hindi, medyo siya medyo disappointing yung boobs si Nami. Paano kung yun na yung pinaka-highlight ng ko? Ay, hindi kasi nung pre-time skip, hindi naman malaki yung boobs namin. Oh. Ito nga. So, nakukulangan kami. Straight ko mga pare. Demon ko. Ayun, dapat ganyang kalaki. Uy, baka ma-hunter tayo. Ako nga, lang ako. Ito, pwede to. Tapos, meron dyan part sa anime na nagkubad talaga si Naomi. So, iniisip namin kung Sinong pinag-anohan niya? Si Luffy. na kaya siya nagubad. Oo. Hindi, yun, parang ginawa niya yun para ma-distract yung kalaban. Bakit may iniisip na may tungkol kagad sa sexy? Ang bobo ko talaga. Si Luffy meron. Ano ang ginawa niya? Yung napadpad siya dun sa Kilabawahan Cup sa Amazon, train, parang siya, nilinivuan siya nung mga yung dalawang babae, tas hinawakan yung niya. Sabi, to? Mahaba. Sa tingin ko dapat meron sa meron si Makenyo rin. May ganun ba siya? Feeling ko hindi lalagyan. Ay, si Makenyo wala. Talaga? Medyo disappointing din pala no? More on kasi siya mas siya addicted sa fighting. Dapat meron din. Dahil meron nga mga success na adaptation, hindi natin maiiwasan to hope for future adaptation ng mga animes or mga TV shows na nagustuhan natin. Personally, alin ang mga gusto mo magkaroon ng adaptation? Syempre, mga anime nating mga 90s kids. Tulad na Flame of Recca. Ano ba? Alam mo ngayon ko lang naisip ko Magic Knight Rare. Ay, hindi. Hindi Magic Knight. Si Suzaku. So, Fushigi, lipog mo talaga. Hayop ka. Pag nakita niyo po yung utak ko, pag nakita niyo, nakatabi yan sila. Tenje. Ano yun? Nagulat ka, pinalabas yun 7 dati nung high school. Hindi, ang napansin ko kasi dati, eto halimbawa, si Fushigi Yugi, as a bata, parang wala kang masyadong pakialam. Ay, nakita mo lang boobs, pero ewan ko din kasi Hindi kasi nag-sex sila yung mga bata ngayon, parang may access kasi sila sa kung ano-ano. So, hindi naman kasi sa GMA, tinanggal nila yung part na yung may sex scene. Tapos meron pa isa yung Slayer, yun? yung Sorcerer Hunt. Ay, Nagulat ako sa final episode doon. Kasi alam mo na naman na sexy yung mga babae, ganyan. Pero yung nagkaroon sila ng costume change nung banda ko, as in parang boobs ko talaga mismo yung wala nang takip-takip. Si Chocolate ata yung si Chocolate na sexy puto. Kung talagang wala nang takip-takip. Tsaka parang ang babaw ng restriction dati nung
pagdating sa mga Hindi pa ganun kahigpit si MTRC. Okay. Shout out! Ngayon kasi konting lang. Sabi ni ba, sino daw yung asawa ni Yulo? Sino? Si Nana. Shout out! Cancel ka talaga dyan. So ano pa mga inaabangan mong sana magkaroon? Hindi, ayun pa, hindi pa ako tapos. Hindi pa. Kasi syempre marireal life si Tamakome. Parang ang daming sumabong na Si guys. Maris. Pwede din, laman din naman. Pero pwede, no? Kasi parang medyo hawig siya ni Zoro. Ano, laban daw. Tama ko. Sino yung Catrice? Alam mo, nilista niya po dito, bading na bading siya, hard captor sa kuso. Hindi naman pang badingin Sabi ko, pre, pang lalaki. Hindi naman pang badingin mo. Ayun, pero nanonood ako nito. Okay, kung kayong bading. Hindi, pero pag in hindsight, talagang, Ako hindi, kasi marami akong kaklase dati na oo, parang kahit ano naman. Kasi Kung ano, parang ito. hindi siya nakaka-attract kasi yung ginawa Yung nila sa barahan. Oo. Ganun. Pero kung si Shaoran yung gagawing bida, parang okay lang din naman. Sumakan niya din. Baka tayo ni Gago. Laban pa rin. Hindi, ang naano ko dito is in hindsight, Spet. magandang, basta pag inisip mo. Pag inisip mo, pang LGBTQ na agenda to. Hindi ko siya naiisip na as like that. Kasi if you're familiar with Chewbacca Chronicles, hindi naman siya pang LGBTQ. Pag bata ka, hindi mo siya maisip. Pero ito kasi yung ko, parang naisip ko. Si Tomoyo, Tomboy. si Tomoyo, kaya nga siya Tom. Gago. Ibig sabihin sa pangalan. Si Tomoyo, di ba parang wala naman siyang love angle doon. Pero super saya niya na nakikita si Sakura. Lagi siyang masaya. kasama sa Parang supportive friend. main character kasi siya. Nagagalit siya kay Sakura pag wala siya. Yung sinerch ko na tomboy ba si Tomoy? Oo, parang kinonfirm nila na So, si Shaoran, bad. confused. Pag inisip mo kasi, hindi, pero si Shaoran, oo nga, kasi, di ba na-attract siya kay Yukito? Doon ang reason nila is, kasi may kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng buwan. Oo. Sailor. Gusto ko. Sailor Moon pala si Yukito. Pero, gusto ko ba yung live action ng Sailor Moon? Hindi, nababuti yun ako naiinis ako. Hindi mo, may collab daw sila eh. Collab ng Dragon Ball. Ayun, si attracted siya kay Yukito, pero hindi naman siya attracted kay Toya. So parang, Si Toya, jowa ni Yukito. di ba, parang laging inaano yun, parang laging natatakpan ng dahilan na, kasi may kapangyarihan lang sila, kaya ganun. Pero paano explain si Toya at saka si Yukito? ayun, ano sila? Secret lovers. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila labi sa sa kwarto. Feeling ko lang, bakit nagpa-podcast? Feeling ko nagpa-podcast lang sila. Ayan nga, si Tomoyo is a classic tomboy, always behaving cool and Elvis assertion. Well, iba naman din kasi ang usage ng tomboy. Stick siya. I mean, ang usage ng tomboy sa American convoy, medyo boyish. Pero, Hindi naman boys yun oh, actually, hindi naman siya boyish nga to begin with. Ano ba ang name? Lesbian, yun. At classic like me. I know he's a lesbian character from Karjatpo Sapur. Oh, well, Naruto ba? Gusto mo magkaroon ng live action? Oo, gusto ko rin, kahit pa paano.
Kaso lang parang feeling ko mahirapan sila sa budget kasi ang daming characters. Maganda sana yung idea, pero Mukhang malabo yung Naruto. yung pumala. Pero meron siyang stage play Naruto. Hunter x Hunter, sa tingin mo? Naman. Madali lang kasi parang basic. Parang CGI, basic CGI. Feeling ko kaya naman lahat ng CGI. Hunter x Hunter. Pero ang ano sa Hunter x Hunter is kung magkakaroon siya ng live action, feeling ko din, Spider. OVA. Yung parang wala talagang kinalaman sa Parang. Oo, kasi pero gusto ko yun yung Spider yung kalaban nila. Actually, yun yung pinakamagandang story. Tsaka makakita natin si Hisoka. Ay, hindi. Gusto ko rin yung first. Yung nasa sila, Hunter x Hunter. Oo. Pero ang pinaka-favorite art mo, kunyari, pipili lang ng art. Alin doon? Spider. Ako din. Si Crollo. Nakakubad si Hisoka. Laban man. Bahala mamatay. Meron pa ako gusto sa live action. Hindi ka nanonood dun eh. Ano yun? Spy Family. Ito yung parang may maliit, di ba? Si Anya. Kailan yan pinalabas? Bago lang yan. Ayun. Ano lang yan eh. Pandemic. Si Anya gusto mo maging tao or maging... Ano kasi siya, spice of life siya. So, pwede siya sa talaga, live action. Okay. Kala ko kasi parang fairy yung kasi nga maliit siya. Hindi, si Anya, meron siyang special power na telepath. Telepath siya, nababasa niya yung isip ng mga tao. Right. Yung papa niya is spy. Spy yung papa niya, yung mama niya assassin. Oo, parang okay. Maganda yung story niyan. Okay. Kasi ang mga nakikita kong version nito dati, yung mga chibi. Kaya akala ko Pero Pero magandang story niya. Ang story niya is yung papa niya, di ba spy nga siya. Meron siyang special mission. So, gumawa siya ng fake family. Tapos sila yung Ang nakakatawa pa yung aso nila, meron ding so ito hindi niya talaga magulang? Hindi niya. Adapted lang siya. For the mission lang. Ang feeling ko magiging challenge lang dito is kasi maliit pa lang siya dito. Si Anya, gusto niyang mag-succeed yung plano, yung mission ng papa niya kasi it's going to be to save the world. Yung mission niya. Tapos yung kasi, yung mama niya is assassin. So, parang, nababasa niya kasi lahat ng isip nila. Kahit yung ibang tao nababasa niya. So, ayun. Tapos si Anya, hindi siya matalino. Nababasa niya lang yung isa. Tapos, yung aso niya, meron siyang future sight. Yung aso. So, nababasa niya din yung isip ng aso? Pag nabasa niya yung isip ng aso, parang nakikita niya rin kung ano yung mangyayari sa future. So, ayun, ang galing niya. Tapos na to? Parang Hindi pa. Second season. Kaya pa na. Okay. May mga nilista ka pa dito. Oo, yun. Yung Shaman King. Shaman King. Amida Arus. Pero parang ang hirap to nung live. Medyo epic ang lumating. Lumalaki yung mga tao. Ang naalala ko nga dito sa Shaman King is yung desierto sila. Yun lang naalala ko kasi nga nasa sila. Parang exam Si yun. Chocolate. Ang dating. Yung tournament? Pero, oo. Gusto ko din naman. Dati parang inclusive na sila. May chocolate na sila. Si Lizard. Ito yung kulay green yung buhok ni Lizard Sober. Pwede din. Laban din naman kay Lizard. Si Lizard. Parang laban na lang ako sa lahat. Parang wala naman akong nayawan. Walang dito eh. Nagsisearch po siya kasi kung ano itsura ni Lizard. Si Lizard kasi nagustuhan ko siya dahil doon sa spirit niya. Yung pendulum. Ang astig lang kasi.
Para siyang si Kurapika. Not by any chance, hindi naman to gawa ni Togashi. Hindi ko sure eh. Isa pa sa mga gusto kong magkaroon ng live action, syempre, Magic Knights Stray Earth. Kahit sino gusto yan na batang 90s kasi kilalang kilala yan. Uy, yung One Piece ba? Di ba One Piece? Eto, i-relate ko to sa Magic Knight Earth. Yung One Piece ba ng Netflix? May intro sila na yung soundtrack. Iba-iba yung soundtrack niya eh. Pero nandun yung original soundtrack niya. Na piniplay sa Netflix. Ano siya, parang instrument lang. Wala siyang Walang lyric. walang lyrics. Kasi parang sa tingin ko sa Magic Knight Earth, yun yung maganda na Yung may lyric. oo. Na super. Gusto mo ba yung Tagalog? Hindi, nung yun kasi ako Tagalog. Hindi, ito nga yung pinaka-example namin na parang narito. Recent lang namin nalaman. Yung halimbawa, yung sa sex bomb. Ano mo? Yung pagpipigil. Pag pinapakinggan ko siya, meron kasi siyang Anime vibe. anime vibes sa feeling ko pang intro siya. Pero syempre hindi ko makanta-kanta kasi nga kanta ng sex bomb na parang ambadoy, ganyan. Tapos pang zumbahan kasi yung datingan. Pero na-realize namin na galing pala siya sa original Japanese track na Stop the Music title. So pag napakinggan nyo sa YouTube, Lumawari. Sino ka sa tatlo? Wala. Hindi ko kalala Kasi akong di pa magiging Magic Knight Earth. Parang datingan nito eh. Sa tingin ko ito nga in a Filipino context, doable na to eh. Meron ako eh. Hindi kasi 'di ba Di ba yung sangre? na 'di ba pag inisip mo kaya na ng Philip Armor, ganyan, konting trabaho na lang sa effects and pero Pero kasi robot yan. Mm. Tandaan ko robot yan. Hindi tayo katulad ng Pacific Rim. Laban naman sa Pacific. Tangina mo ba yun? Wala ka sa tatlo, wala ka doon, kapangyarihan na All well. ano bang gawin? Sino na light? Nalawad doon na Si Ferio. Tapos sila Zagato. Sino ba yung kalaban? Si Zagato. Na para siyang si Snape na tingin natin masama. Pero ang totoo, in love lang siya kay So, Prinsesa. Prinsesa Emerald. Tapos di ba si Princess Emerald yung sinasagip nila doon? Oo. Ang gulo ng story. Butangin. Pero ayun. Pero si Lantis, yung sharap din. Hindi ko na maalala eh. Pero ang ganda kasi ng story din. Oo. Tsaka yung pag-evolve ng armor nila. Pag very RPG. Pag palesen yung mas palakas sila ng palakas. Ganun ba yun? Hindi, wala lang. Yun lang yung na-realize ko sa mga sa mga role-playing games na pag pa-sexy ng pa-sexy. Di naman, depende. Yung mga kalaban nito, kaso straight pa ako ng mga time na yun. Yung mga kalaban nito, mga sexy, di ba? Di ko na maalala masyado eh. Pero, ang nagpapaalala na lang kasi sa akin yung yung Si Moko na. Dahil si Moko na. Ay hindi, bakit nga pala ba kasi si Moko na naging friends nila sa Kura? Sa Tsubasa. Ano bang Kasi same creator yun eh. Pero anong naging nun, crossover? Lahat ng anime na ginawa ng creator na yun, may Moko na. Pero hindi sila Yung si, hindi review eh. Basta meron pa isa na may Moko na eh. Feeling ko si Moko na lumalabas lang to sa mga as a keychain ng cellphone. Hindi kasi nga sa Hunter x Hunter, lumalabas si Pooh. Hindi ko nga alam kung Pooh ang tawag nila sa Japanese eh. Sa Ghost Fighter. Ano yung ay yung spirit Wow. ni Eugene Wow. Kambal Diwa. So doon pala nakuha ng Encantadia yung Kambal Diwa.
Si Fu, Ki. Hindi, ayun. Ang pinaka gusto ko si ano siguro, si ano na lang, yung kulay green na lang. Si, kung anong pangalan niya, ano, partner ni Fu. Fu ba yun? Yung nakakita. Oo. Para may shield tapos may healing power kasi siya. Pero, ako siguro kung magiging isa akong Magic Knight Ray. Kanina ayaw ko pa. Si ano na lang, yung Serena Bell. Ayaw ko rin blue. Kasi ano, water sign, Ano bang red flats? water element. Ang kapartner, ang naging collab team niya is yung ano, diba? Yung collab elemental. Yun yung may madaming monster na na bata. Tapos lumaki. Ay, baka. At tagal na kasi nun. Tapos isipin mo, pinapalabas siya pagka-missing mo. Pero ako actually, Pingas ka pa nung... masasarap naman yung mga lalaki doon. Bakit ganyan kasi iniisip niyo sa mga... Anong gagawin ko? Bading ka pa. Hindi, meron pa ako isa. Ito talaga, gusto ko talaga to. Lagi ko siyang sinusubaybayan. Isekai din siya. Ang pangalan ng anime is That Time I Got Reincarnated as a Slime. Medyo mahaba siya kasi ano yan, novel yan. Then may short novel din siya. I light novel and then naging anime. Nasa anong season na to? Season 3 yata, I think. Yung inaabangan ko is season 3. Yun. So, maganda rin to. Isekai din siya. Ito naman is ang story naman nito is like na-reincarnate siya as yung kung naglalaro kayo ng mga games, ang pinakamahinang unang kalaban is laging slime. So, na-reincarnate siya as a slime, which mayroon siya power na kaya niya i-devour yung enemy niya and then makuha niya yung power niya enemy niya. So, ayun, kaya siya naging malakas kasi madami siyang Natatalo. Devour. Mga gusto mo, mga Devour. Special yan. Basta yun, Devour. Nalamon. Ay, parang, dapat naman din. Carded naman. Ayan siya. Ano siya? Gender neutral siya. Wala, yung simula nung naging slime siya, dahil nga slime siya, wala siyang genitals. Pero ang boses nito na Gender neutral yung boses niya, pwedeng babae, pwedeng lalaki. parang ang dating is, kasi diba ang karamihan ng mga animes na dino-voice is parang kunya lalaki, naging babae yung voice actor. Oo. Pero sa kanya, pwedeng babae, pwedeng lalaki yung voice niya. Or siguro kasi naririnig ko sa ibang anime, babae yung voice na ginagamit or sa iba lalaki. Wala tong parang love triangle or love angle. Yung kasi yung bumubuo siya ng nation dyan sa anime na yan. So, meron siyang, kapag nagbibigay siya ng pangalan sa mga monsters, mas lumalakas sila. Parang natatantosan niya na sa akin ka ganyan. So, meron siyang mga race dyan, which is eto, yung mga yan. Pakalimutan ko kung anong race nila. Ogre ata. Ogre yung tawag sa kanila. So, yung babae dyan, may gusto sa kanya. Ganun. Pero siya, wala lang. Yun lang yung mga live action na gusto ko. Ikaw, wala ka na ba yung dadagdag? Wala na naman, pero surely, yung mga listeners natin, meron silang sariling thoughts, opinions, and comments about sa mga ginawang live actions. So, let us know kung alin ba yung mga nagustuhan nyo. And for the future adaptations, sa tingin nyo, ano ba yung mga pointers na dapat kino-consider ng isang film production sa paggawa at pag-adapt nitong mga animes na ito. So, comment below your suggestions and thoughts.
So, usually nag-upload kami ng episode tuwing Tuesday pero minsan alam niyo na dahil busy din kami, hindi namin na-upload kaagad. Ano? Hindi na-edit. Sorry po. Sorry po. Ayun. Ayun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Till the next episode. Bye-bye.